Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. For this video, papanoorin natin si Boss Dada, isang DDS vlogger, kung saan lalapagan niya ng disinformation si Vice Ganda. And maganda na rin tong exercise para alam nyo yung difference ng misinformation, disinformation, and all of that na naririnig nyo sa internet. Kaya napapanahon kasi yung fake news ngayon. Kasi nga alam nyo na, election, tapos nakulong pa si Duterte. Hey! Game. Pag po-promote mo sa PDP laban. Sige. Ulitin natin ano ang sinabi ni Vice Ganda? Ng Senado, di ba? Ang trabaho talaga nila ay gumawa ng batas. Kaya dapat ang iboboto natin sa Kongreso at Senado ay yung gagawa ng batas, yung may alam na gawing batas at may planong gumawa ng batas. Dahil ang Kongreso at Senado, ang ginagawa po niya talaga ay gumagawa ng batas, hindi nagbibigay ng ayuda. Yan, palakpakan. Ipinromote niya si Pastor Apollo Kibuloy. Papaano? Indirectly. May ganun pa, no? Well, the answer is no. That is incorrect. Hindi niya pinromote si Kibuloy in any form or way. Ang ginawa niya is, nagbigay siya ng general statement about sa qualification ng isang kukunin niyang or kung sino yung iboboto niya. Kasi napakadami nun. Hindi lang naman si Pastor Kibuloy yun. Maraming papasok dun sa ganung criteria. And kung ano ba yon, disqualified ba pag nagbigay ng ayuda? Kasi nga, usong-uso ngayon yung ayuda politics na tinatawag ko. Okay, so, pero I guess this is disinformation kasi wala namang pinopromote dyan si Kibuloy. Kahit nasabi mong indirect, si Vice Ganda. And mamaya, papanoorin natin yung history ni Vice at saka ni Kibuloy. Para, the more you know, ika nga, tuloy. Pinromote niya, sabi niya, kailangan yung gagawa ng batas at gumagawa ng batas. Alam niyo ba, si Pastor Apollo Kibuloy may 70 batas ng ginawa. Ang dami naman nun. Di sana nung panahon ni Duterte, pinasa nyo sa Kongreso yon. Tapos pinapasa nyo sa Senado, di ba? Naalala ko yan, ang dami niyang kaalyado noon. Biglang nawala na ngayon. Tuloy. Naka-ready na yung kanyang panukalang batas. 70 yan. Actually, hindi naman niya kailangan pumunta sa Senado para sa Kongreso or sa Senado for that matter para gumawa ng batas. He can just ask his congressman friends na i-endorse yung mga batas na sinulat niya. There's so many ways para any one of us can make laws. Kailangan nyo lang talaga ng endorsement sa isang lawmaker. Ganun yung purpose ng mga congressman nyo. Kaya nga, di ba, per district yan. Pagdating niya sa Senado, ipupush na lang niya yan. Tapos na yan. Hindi ganun yun. Kasi pagkatapos, kunyari, nagsulat ng batas si Kibuloy, wag naman sanang mananalo si Kibuloy. Pero pag sumulat ka ng batas, pag sumulat ka ng batas, pag sumulat ka ng batas, ibibigay daw yon sa ibababa pa yun sa Kongreso. Hindi yun natatapos sa Senado. So, di ba nga may lower and upper house na magraratipika ng inyong mga batas, di ba? Kasi that's a very simplistic way to understand how government works. It's not how government works. And the logic as well is very faulty, mga kamats, mga kaibigan. And knowing yung history nila, Vice, na papanoorin natin mamaya. Nagawa niya na. Yung iba, gagawin pa lang. Siya, nagawa niya na. Congrats, boto mo na. Hindi kasi it's a low-key endorsement dun sa mga sa kanya na dinidikit nila kay Vice Ganda. Naintindihan ko naman si Boss Dada. Ganun talaga. Mga principal nila yun. Patuloy natin. Hindi namimigay ng ayuda. Kaya maraming salamat, Vice, sa pag-promote mo sa PDP laban. Okay, so mali yun. Maling-mali yun. Kasi kung titignan mo yung history ng ABS-CBN ni Rodrigo Duterte, si Rodrigo yung Duterte yung nagpatanggal sa prangkisa ng ABS-CBN. Empleyado yun si Vice Ganda. Bakit tingin nyo, si Marcoleta, di ba, isa yun.
sa mga bumoto na patanggal yung prangkisa nila Vice Ganda. Oh, 'di ba? So bakit ngayon parang bati-bati na kayo? Kasi nga naghahanap sila ng suporta. Kung sinong artista ang mag-i-endorse sa kanila na hindi Philip Salvador yung pangalan. That's the reality of it. Totoo lang itong nangyari ngayon sa ICC. That's the most boost na makukuha nila. Pero realistically, statistically pala speaking, si Bongo lang yata yung totoong may chance doon eh. Si Bato, flimsy pa eh. Paano pa pag nahuli ng ICC yan? Eh di iyak, di ba? Ngayon, balikan natin yung sinabi ni Kibuloy kay Vice Ganda para naman hindi kayo malost, di ba? Okay. Ipa-stop ko daw yung probinsyano o kaya yung sa EDSA. Ah. Kailan mo ba gustong mapa-stop ang probinsyano? By the way, this is 4 years ago. Ikaw, pwede ka. Kailan mo gustong i-stop? Kailan? 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan? Ikaw, pwede ka. Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyano may stop. Yan na. Ano pa? Baka pati yung network mo, stop na yan. Yung challenge mong yun, So, can you just imagine na po-promote nowhere in this universe tong dimension, hindi actually universe kung nasaan tayo, na ipopromote directly or indirectly ni Vice Ganda itong tao na to. Kasi of course siya yung dahilan kung bakit nagkaroon ng retrenchment sa ABS-CBN or natanggal yung, according to them, 11,000 na tao ni retrench yung mga yon kasi nga ay dahil nawalan sila ng prangkisa, hindi sila makakapag-operate as a big channel. Lang sila, naging parang content provider na lang sila sa bawat channel. And then you're telling me indirectly, ano ba yan? That is quite the disinformation na pinapakalat nitong mga vloggers ng mga DDS na to. I have nothing against kay Boss Dada. Maybe he's a good guy in real life, but of course we are in the opinion sphere pagdating sa commentary. And of course, etong mga ganito, I don't like Vice Ganda, pero I don't want to be the bearer of fake news dito sa mga platforms ko. Of course, miski scathing yung criticism sa'yo, kung real talk naman, wala kang magagawa doon, di ba? Of course, etong mga ganito, clearly, it's fake news, di ba? Maliwanag pa sa maliwanag itong mga DDS na to. Ngayon kasi, kaya ako kino-cover ito. Kasi, nagre-research ako ngayon dito sa sa mga fake news. Ngayon, nakita ko tong merong post dito si Boss Dada. Ito yung taong kinover natin. Very soon, yung mga DDS vloggers nakakulong either sa Congress or dahil sa kaso ng NBI. Kung papipigilan nila kami magpahayag kayo, bahala na laban natin. PBB straight Duterte. Duterte? Sino si Duterte? Parang Ninja Turtle. Ang point dito mga kamatis, mga kaibigan. Kaya kayo, kung kakasuhan man kayo, malamang yon, may grounds yon, okay, may probable cause yon, or ngayon kasi yung quantum of evidence kasi ngayon tinaas na eh. So kung kakasuhan man kayo, it's going to be, may laman yon, hindi yun fake news, okay? Ngayon, eto, kitang-kita kasi dito, pare, na hindi naman totoo na pinopromote ni Vice Ganda yung PDP laban, indirectly or directly. 'Di ba? I mean, kung yan yung logical conclusion mo doon sa sinabi niya, maling-mali yun. Kasi alam mo lalong-lalo na kung alam mo yung history ni Vice Ganda, there is no way ipopromote si Pastor Kibuloy, diba? So mali yung mali yung assumption mo dun or yung interpretation mo sa sinabi niya. Sana lang ibahin mo, idol. Kasi mahirap na ako. Let's not wish anyone a bad life. Pero kung ganito tirang bahala kayo lagi dun sa mga artista, mali naman yan. Ako, sinasabi ko nga sa inyo, I never liked Vice Ganda, but I know for a fact na pag may sinabi ako sa kanya, kaya kong humarap sa kahit anong
kahit mademanda ako ni Vice, lalaban ako, di ba? Kasi alam ko na hindi ako nagsisinungaling pagdating dito sa paggagawa ng debunks or ng criticism ko. Anyway, mga kamalts, mga kaibigan, yun lang naman yung sa akin for today. Gege mga